Kinagagalit ko sa kanya, palagi siyang nagiinom. Construction worker siya at okay lang namang mag-inom. Huwag namang gabi-gabihin. Ako naman sa bahay lang nag-aalaga ng bata. Gagalit siya sa akin kapag nagtotong its ako. Eh anong gusto niyang gawin ko? Tumunga nga na lang dito sa bahay. 25 na ako at ang partner ko naman ay 29. May tatlo kaming anak na 7, 4, and 3. Sobrang stress na ako sa partner ko. Hindi naman siya ganito dati pero ngayon sobrang toxic na namin. Ang kinagagalit ko sa kanya, palagi siyang nagiinom. Construction worker ang trabaho niya at okay lang namang mag-inom. Pero wag namang gabi-gabihin. Ako naman sa bahay lang nag-aalaga ng mga bata. Nagtutong eats kami ng biyanan ko at bilas ko at libang lang kapag katanghali. Nag-aaway kami ng partner ko kasi nagagalit siya kapag nagtutong eats ako. Eh anong gusto niyang gawin ko? Tumunga nga na lang ako dito sa bahay. At nung nag-away kami, nagpasundo ko sa kuya ko kasama ang mga bata. Nabot kami ng 1 linggo kasi may swimming at birthday rin kasi ng pamangkin ko. Pinauwi kami ng partner ko at naging okay rin naman kaso hindi kami nag-uusap tungkol sa amin. Tapos nag-inom siya ng walang paalam. Tapos kinabukasan nagsabi na mag-iinom kasi bisperas ng fiesta sa kabilang barangay. At puro kamag-anak niya ang taga ron. Pinayagan ko siya pero ang kondisyon ay bukas hindi siya mag-iinom. At ang sabi niya sa akin, oo daw. At nung gabi na hindi ko na rin namalayan kung anong oras siya nakauwi. Kinabukasan ni nagkayayaan kami na mamiesta ng kapitbahay namin at ng bilas ko. Gustong sumama ng mga anak ko pero hindi ko sinama kasi napakainit at maglalakad lang kami. Pero naisama sila ng partner ko kasi nagbangka sila. Pag-uwi namin galing ng fiesta ay nagkayayaan kami na magtong eats. Libang lang naman. Umuwi ang partner ko ng hapon pero hindi ko siya pinansin. Basta umalis siya ng 5 PM at walang paapaalam. At pumunta na naman pala doon sa fiestahan. At ang mga anak namin hinihika, ubong-ubot, ilang gabi nang nagsusuka kakaubo. Pero siya wala na sa inuman. At sa galit ko hindi ako makatulog kakaantay sa kanyang dumating. Ilang tao na ang dumadaan kada kahol ng aso, nagbabaka sakali ako na baka siya na yon. Hanggang sa nag-2:30 na ng madaling araw ay doon ko nakita siyang pauwi na. Naulinigan niya siguro, nagising ako at hindi siya nagtuloy. Pumasok siya sa terrace ng binan ko at kumuha ng ewan ko kung tuwalya or kung anong balak niyang kunin. Tinawag ko siya tang sabi ko, saan ka galing? At pagsagot niya sa akin na kung saan. Sa sobrang sama ng loob ko, sumabog ako at nasampal ko siyang talaga. Umatras siya tang sabi ko umuwi siya. Pero nanakbo siya. Sabi ko pag hindi siya bumalik susunugin ko yung jersey niya. Kasi kasali siya sa liga eh. Eh di sinunog ko. Pagka umaga hindi na siya umuwit, naghakot ng hollow blocks dun sa mga biyanan ko. Na nakakagawa lang naman ng bahay namin kapag ka nakikita niyang gigil na ako eh. Pero wala talaga siyang balak makipag-usap. At alam ko na nakita niya yung jersey niya. Sabi ko sa kanya, nag-enjoy ka ba kagabi? At ang sabi niya, oo at umuwi na daw ako sa amin sa mga magulang ko. Napakasakit sobra kasi lahat-lahat ginagawa ko para sa kanya. Pinili ko siya kaysa sa mga magulang ko tapos ganyan lang pala yung gagawin niya sa akin. Dito pa rin ako sa bahay namin kasi sabi ng mga bilas ko wag daw akong umalis. At tiisin ko raw. Pero araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na wala akong halaga. Sinubukan ko makipag-usap sa kanya pero siya patong galit. Na para bang wala siyang ginawang mali, nagmamatigas siya. Sobrang stress na ako, drain na rin ako at gusto ko nang umuwi. Ang sabi ng tatay ko wala daw pumilit na sumama ako sa kanya. Away mag-asawa lang daw tot napapag-usapan naman. Eh wala namang emotional intelligence ang asawa ko. Sana mapayuhan mo ko, Mami Len. Letter sender, Carla. Pag di ka magtotong tutunga nga ka sa bahay, paano kang tutunga nga? Tatlo yung maliit mo. Tapos nakakapamiesta ka nung walang kasamang anak. Eh mabuti pa yung partner mong lasinggero na bitbit sila eh. Nung gabi nag-inom nagliligalig ka kasi ilang araw nang ubong-ubo yung anak mo at nagsusuka. Pero nakapamiesta ka pa nung umaga, diga? Yung pagliligalig mo depende sa mood mo eh no. Nagrereklamo ka sa pagiging irresponsible ng partner mo. Yung pagiging irresponsible mo hindi mo nakikita. Puro kahada, puro kalibang. Yung tatlong anak mo kamusta? Eh baka yung diaper niyan ilawlaw na. Tuyot na ang sipon sa pisngi, ang likod basang-basa ng pawis. Tapos ikaw libang na libang sa tong eats. Yung partner mo pag uuwi ng bahay may hapunan ba? O darating na hawak mo pa rin ang baraha. Na bago ka magreklamo at dumaing tungkol sa partner mo, tanungin mo muna yung sarili mo kung nagagampanan mo rin ba ang pagiging mabuting ina at partner sa maliit mong pamilya. Tapos nagtataka ka na walang emotional intelligence. Na paano magkakaroon din ng amor? Ayusin nyo pareho yung sarili nyo kasi tatlo yung anak nyo. At kung may sakit dalhin mo sa center. Hindi yung inuuna mo makifiesta at tong eats. Sawang-sawa, drain na drain. Eh nakatatlo ka pa nga.